Hi guys, kagaya ko rin ba kayo nagkikrave ng adobong paa ng manok? Yung sobrang anghang, tapos pwede pa siyang pamulutan. Ako kasi ilang araw ko na siyang kinikrave eh. Tapos yung mainit na kanin, tapos yung sabaw niya sobrang anghang, tapos yung mga paa sobrang lambot. Kaya tara, magluto na tayo. So ayun na nga, pag nagluluto ako ng adobong paa ng manok, pinapalambot ko muna sila, pinapakuluan ko muna sila sa tubig na may asin tsaka paminta. Siguro halos pare-pareho tayong ganung way yung pagluluto. So naglalagay din ako ng dahon ng laurel o bay leaves, tapos papakuluan ko na hanggang sa lumambot. So ayan, sa part na yan nga, lumambot na sila kaya hinahalo-halo ko na. Nasa inyo naman kung gaano kalambot yung gusto nyo. Ako hindi ko na sila masyadong pinalambot sa pagpapakulo. Kasi papakuloin ko pa sila pag meron na silang toyo at saka mantika. Ay mantika, suka pala. So yun na nga, hinango ko na para naman magisa na natin. So yung pan na pinagpakuluan ko, inugasan ko tapos nilagyan ko ulit ng mantika. Kasi magsasangag ako dyan. May tira kasi akong bahaw kagabi. Hindi pala, nung isang araw pa yan nilalagay ko sa ref. Ako lang kasi mag-isa dito sa bahay. Kaya ang daming natitirang kanin. Ayaw ko naman kasi magluto ng panibagong kanin. Meron naman, kaya ayan, napag-isipan kong sinangag ko na lang. Parang masarap naman kasi yung sinangag sa adobong paa ng manok. So ayan, niluto ko lang yung kanin tapos nilagay ko na sa lagayan. So, ayun na nga yung ating kanin. Isinet aside ko muna yon dahil mamaya mauubos lahat yon. So, sa same pan naman, hindi ko na siya hinugasan kasi naman kanin lang naman yung niluto ko dyan. Yun, pinainit ko siya ulit tapos nilagyan ko ng mantika tapos bawang at saka sibuyas. Hindi ko na pinakita yung paghihiwa ko ng bawang sibuyas. Same lang naman yun. So, ayun na nga, naluto na natin yung ating bawang. Yung palagi kong sinasabi, ilabas muna yung aroma ng mga bawang tsaka sibuyas para naman yung luto natin mas masarap. Tapos, pagkatapos ng maluto yung mga bawang at sibuyas, sinunod ko na yung mga paa ng manok para magisa na sila. Alam nyo, pansin ko sa mga voice over ko, hindi pare-pareho yung boses ko. Kasi minsan parang ang lakas ng boses ko, tapos minsan naman parang ang hina kagaya nitong pabebe, di ba? Oo nga pala, balik na tayo sa niluluto. Sa part na yan, nilagyan ko siya ng oyster sauce. First time ko lang maglagay ng oyster sauce sa adobong paa ng manok. Tinry ko lang, meron din naman akong oyster sauce. Siyempre, pagkatapos ng oyster sauce, ilalagay ko na yung sarili ko. Ay, joke lang pala, toyo pala yung ilalagay ko. So, ayun na nga, naglalagay na tayo ng toyo. Siyempre, pagkatapos ng toyo, isunod nyo na yung jowa nyong maasim. Dahil ayaw niyang maligo ngayon dahil sobrang lamig ng panahon ngayon. So, ayun, naglagay na tayo ng toyo tsaka suka. Siyempre, hindi natin nahaluin yan kasi pagka hinalo mo, parang toyo lang yan. Diyos ko, mababalo. Tapos, hindi mo alam kung paano susuyuin. Ano ba yan? Itong pinagsasabi ko sa voice over ko. Anyway, ayun na nga. Kumulo na yung toyo tsaka suka. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Kasi syempre papakuluan natin yan. Para naman lumambot pa yung ating mga paa ng manok. Naglagay din pala ako ulit ng dahon ng laurel dyan kahit naglagay na ako nung pinakuluan ko na para naman bumango yung niluluto natin tsaka pampawala ng lansa at naglagay ulit ako ng paminta dyan. Kung napapansin nyo sobrang dami na nilalagay kong paminta kasi nga para pampawala ng lansa din naman. So ayun na nga, habang pinapakuluan ko yung mga paa ng manok naisipan kong dagdagan ng itlog kaya ayun, nilaga ko yung 4 na itlog. Nakakadagdag din naman sila sa lulutuin natin tapos pampawala din sila ng umay. So, ayun na nga, sa part na yan, medyo lumambot na yung ating paa ng manok. Kaya naman, lalagyan ko na siya ng aking secret ingredients. Ayan, yung ating ketchup. Opo, naglalagay po talaga ako ng ketchup sa aking adobong manok. Simula noon pa, naglalagay na ako ng ketchup. Kasi naman noon hindi ako marunong mag-adobo talaga. Minsan yung niluluto ko sobrang alat. Minsan naman sobrang asim. Tapos nilalagyan ko rin naman siya ng sugar. Kaya lang parang sobrang tamis naman. Kaya naisip ko lalagyan ko siya ng ketchup para naman hindi masyadong matamis din.
So ayun na nga, gusto ko maanghang nga sa ating paa ng manok. Kaya naglagay ako ng maraming sili dyan. Don't worry guys, yung mga sili na yan, bakla kahit kainin ko ng buo, hindi naman ako naaanghangan, kaya dinamihan ko na. Tapos na-stock lang sila sa rep ko, kaya nilagay ko na lahat, hindi ko naman sila ginagamit na. Kayo guys, kung ayaw niyang sobrang anghang o ayaw niya ng maanghang sa adobo niyo, wag niyo na lang lagyan para makain niyo na. Tapos yun nga, naglagay pala ako ng magic syrup para pampadagdag ng lasa ng ating adobo. Tapos ayun na nga, naglagay din ako ng sugar dyan pero hindi naman marami, pinch lang para naman magpantay-pantay yung lasa ng mga nilagay natin. Tapos pagkatapos natin ilagay yung pampalasa, haluin lang natin, tapos pakuluan lang natin. Tapos pag okay na yung lasa niya guys, patayin nyo na. So ayun na nga yung ating adobo, adobong paa ng manok. So ayun na guys, hanggang dito na lang ha. Inaantok na ako siguro naman nalata sa boses ko. So ayun, thank you for watching. Kung gusto nyong gayahin, kayo na bahala. Bye bye, ingat!